kapusong kolektor. Kaya maipapakita lang po ako. Yan. Ito ay ipinukod ko na sa album. So sunod dito naman itong guerrilla notes. So yan, ito po kasi. So siguro ang iba nito ay hindi pa familiar, lalo na sa mga hindi po kolektor, ano. So para sa mga hindi kolektor, itong mga perang ito, so nakalagay po ito sa amin kasi na mga kolektor ay talagang kahit circulated na nakalagay, niligay namin dito sa plastic sleeve para maiwasan na mapunit o madumihan pa. Although circulated ng iba nito. So ito po ang mga perang ito, sa mga hindi pa nakakilala nito, ay pera po ito ng ginamit ng Pilipinas kung kailan ng panahon ng mga Hapon na minsang sinakop ang ating bansa ng mga Hapon. So ito ang tawag po nito sa mga ito ay Philippine Invasion Money. Yan. So ating isa-isahin. So kompleto naman po kasi ito. Yan. So itong mga ito, sa mga gustong magkulit nito, ito naman ay hindi naman kamahalan. Kaya madaling magkulit nito. Pero may mga ilan dito na medyo mahirap na rin hanapin, pero makikita pa rin naman pagka nasa collectors group kayo o may mga kaibigan kayo, mga collector, mga kakilala o mga seller. Yan, mga iba-ibang denomination po ito ng Philippine Invasion Money, na kung tawagin noong pagkapanahonan ay tinatawag nito Mickey Mouse Money, dahil nga mababa lang halaga nito kumpara sa pera ng lokal na pera. So kahit malaki yung denomination, mababa lang halaga, kahit pa sabihin natin 500 o 100 o kaunti lang ang may pambibili. So ito po kung magkulit kayo nito, minsan ako marami akong spare nito, dahil hinihiwalay ko na lang, ay nilagay ko sa isang album yung kumpletong isang set nito. Ayan. So magsimula tayo sa pinakamaliit kung paano, kung sino man ang may gusto na magkolekta o nag-uumpisa sa mga baguhan lang, may madaling kolektahin nito. Saka mura lang. Noon ang bili ko din nito may 10 piso nga lang kailang maramihan. Itong ibang mga denomination, meron din kasing mahirap dito. So mahirap na, lalo na pagka ang hanapin mo ay magandang klase. So kaya maganda pa rin itong kolektahin, dahil ito ay kabahagi ng kasaysayan ng ating sa Pilipinas, dahil nga nung minsang sinakop tayo ng mga Hapones. Okay, ito may mga maliliit na denomination dito. Ito po. Yan, may mga sintabo. Ito may 1 centavo. Ayan, 1 centavo. Saka ito 5 centavo. So ito yung likuran niya. Ayan, ito yung mga likuran niya. Ayan, ito pala. Yun, ito yung 10 centavo. So yan, sa denomination, sa mga centavo, meron na tayong 3 denomination na ating nabuo. Yan. Yung 1 centavo, 5 centavo, saka itong 10 centavos. Centavo. Then itong sunod na yan ay 1 peso. Simula tayo sa pinakamababang denomination, 1 peso. So ito, ayan, second issue po ito. Itong 1 peso na Rizal Monument. Ang medyo mahirap hanapin dyan, madalang na lang, itong 1 peso na old first issue. Yan. Baliktad pala. Yan yung medyo mahirap na hanapin ito. Yung 1 peso na ganito. Gym notes. Yung likuran niya.
Medyo ano ba to, may dumi. Okay, may stamp. Okay, so yan yung may 1 piso na tayo na dalawang issue, first issue saka second issue. So sa 5 naman, 5 pesos ito, circulated na siya. Yan, second issue yan. Sa yan, ito naman yung first issue na 5 pesos ay marami naman ito, kaso nga lang kadalasan ay mga circulated na. So ito medyo maganda pa siya. So marami ako nito mga circulated na, ito maganda pa siya. Yan, nakita natin wala pa siyang mancha at crispy pa. So ito ay uncirculated condition. Yan, meron na ring 10 pesos. Yan, parehong marami to. Itong 10 pesos na ito kasi second issue na. So ang 10 pesos na first issue yan. So marami din ito, marami makuha nito. Yung second issue. Ang second issue makikita natin dyan yung yung masisilip ko dalawang tao rito eh. May dalang kabayo ata. Yan, pero Abaca plantation ata. Yan sabi ng iba. Abaca plantation. Ayan, makita natin ayan kung ating ayan, may dalawa dyan, may sakay sa kabayo ba. Okay. Then sunod niyan na denomination ay wala siyang 20 saka 50, 100 na, 100 pesos na denomination. So ang alam ko wala din itong wala ding first issue ang 100. Yung Abaca plantation wala. Ang likuran niya ganito lang yung likuran niya. Sa reverse side. Okay. Okay, kasunod niyan ay 500 pesos na yan, mas mahirap itong madalang na lang ito. So, ito ang medyo mas mataas kumpara dito kasi sabi ko nga madaling mag-collect nito dahil mura lang at saka marami nagbibenta ng mga seller nito, madali kang makakuha. Pero may mga mahirap na hanapin. Itong 500 pesos kaya naman kung talagang interesado ka na mag-collect. Ayun, sa mga bagong kaya naman. So pag-ipunan lang, hindi naman siya totally napakamahal Ito ay nabibili ito ng 500 hanggang 800. Dati nung una pa lang ay mga 400, 350. Pero tumaas na. Siguro ngayon baka hindi lang 500 ito. So depende na rin sa seller yan. At itong kondisyon nito maganda pa siya. Almost uncirculated to. So dahil sa tagal ng panahon, ganito na ang kulay niya. Yan. So second issue to. Parang wala man ako nakita ang first issue nitong 500. Ito second issue na ito. Kasi patapos na ang giyera nitong mga kapanahonan na to. Patapos na ang parang parating na yung mga Amerikano. Okay. So yun, kung halos kompleto na itong kailangan kompleto na natin at ito 1,000. Kung tutusin mas mura ang 1,000 pesos kumpara sa 500 kasi mas marami naman kasi itong 1,000. Mas mura siya kumpara sa 500 pesos. Mas madali siyang hanapin. Ito yung likuran niya. Ito kasi madalian ang ginawa nila dahil parating na si MacArthur. Yan. Ito po yung pera ng yung kapanahonan ng Hapon. Second World War po yan. So 1942 to 1945. So